ano yun eh, yung pinaka-main talaga ng point is, yun, anak siya ng Diyos. Yun! Anong religion mo, ma'am? INC po. Oh, galing. Ito, ma'am, bagay na bagay ito. Wait, Proverbs. babasa ako. Trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. In all your ways acknowledge Him and you shall direct. Yun yung sinasabi ko na siya yung nagiging way para sa amin. Galing. Ay kasi sa kanya tayo magtitiwala. Like kanari, wag nag-open ako ng problem ko. Siya yung way. Like siya din nakakaalam ng buong loob-looban. Ano to? Pizzo. Kain tayo. Ate, mahilig ka ba sa pabango? Bakit? Anong religion mo? Matuloy. Catholic. Gusto mo ng libreng pabango? Bigyan mo ko. Pero kailangan sagutin mo yung tanong ko. 10 rason bakit kailangan nating sambahin, kilalanin, mahalin si Jesus Christ. Ano yung una, ma'am? Actually, marami yun. Napakadami. 10 lang po yung hihingi ko. Hindi na ako nagsisimba masyado. Busy ako dito. Sakto, pagka nasagot mo yung 10, no, matutuwa sa si Jesus Christ. Kasi kahit di ka nagsisimba, naalala mo pa rin siya. Kung wala siya, hindi tayo wala tayo dito sa mundo. Ayun, okay, isa. Importante, kahit hindi ka nagsisimba, madalas, naalala mo pa rin siya. Nagpapreto yun din ako. Yun ang importante, hindi mo siya nakakalimutan. Okay? Kailangan sa buhay. Okay. Kailangan natin siya sambahin para hindi masyado mabigat ang ano natin, lupa natin, kahit sa atin, para katawan natin, yung ano ba, katawan, maayos. Yung ano, wala tayong sakit. Diba? Oo, tama yun. Sinasamba natin siya. Bakit kinikilala natin siya? Bakit mahal natin siya bilang ating Panginoon? Sa iyong pagkakakilala, ma'am, sino ba sa iyo si Jesus Christ? Siya ang nagano sa atin. Bigay ng Kaya mo yan! siya nagbigay sa atin ng ano, yung lahat-lahat. Kung wala siya, wala din tayo. Bigyan kita ng tips, ma'am. Siya ay kaisa-isang anak ng Diyos. Amen. Siya ang nagpakasakit sa atin dahil sa ating kasalanan. Siya ang nagligtas sa atin sa kasalanan. Kasi kaya siya pinako sa krus dahil sa ating mga kasalanan. Siguro maintindihan niya kahit bihira ka magsimba, at least ngayon meron kang 10 dahilan kung bakit sinasamba mo siya, minamahal mo siya, bakit kinikilala mo siya bilang isang tagapagligtas. Siya ay nagbibigay ng mga Mabuting asal, sugang mga anak ko, Ayun. sakit. Yun, siya ang nagbibigay ng proteksyon sa pang-araw-araw nating pamumuhay. Araw-araw natin pagkain, ganyan. Oh, blessing, ano? Blessing, Blessing. So, dahil sa kanya, buhay tayo. Bibigyan tayo ng buhay sa araw-araw. Dahil sa kanya, yung anak ko nabubuhay. Yun. 7 months old lang yun. Tapos yung doon kami sa ospital, sabi ng doktor na lagyan ng ganyan. Tapos nagpag-pray lang ako. Wala na, okay na lang. Siya ang dahilan bakit buhay yung anak nyo. Oh, yun, napakaganda. Amen. Ito nga pasensya, Lord, hindi na ako nagsisimba kasi busy nga ako. Minsan, uuwi na ako eh. 11 ay 12 ang gabi. Tapos maaga pa ako magbibenta para sa mga anak ko. Dahil naalala mo siya ng 10 dahilan, ito yung rewards mo. Salamat po. Familiar po ba kayo dito sa verse ng Proverbs? Bible verse po ito. Pakibasa nga po, ma'am.
magagamit nyo ho yan pang araw-araw. Every time mag-spray ho kayo, babasahin nyo ho yung nakalagay sa loob. Hindi nyo na ho makakalimutan yan. Kasi araw-araw nyo po yung magagamit. Kung meron kang isang mensahe, ano po yun? Hindi natin kalimutan si Lord sa natin araw-araw. Yun, amen. Pabango, para sa isang tanong about Bible. Gusto nyo? Sino? Sinong gusto? Sa Bible! Oy, libre ka ba mo? Sa Bible! Libre ka ba? Bestie! Libre pa bango? Bible! Anong Bible? Ayun pa lang, di ba na? Sinong gusto? Sino gusto mag-try? Kayo, ma'am? Pwede ba magtulungan ka? Oh, pwede. Pero pag nakuha nyo, sa kanya ko ibibigay. 10 rason bakit kailangan nating mahalin, tanggapin, at kilalanin si Jesus Christ. 10 rason? Oh, 10 reasons. ba yan? 10 reasons Kahit bakit anong reason, right? bakit kailangan natin sambahin, kilalanin at mahalin si Jesus Christ. Ako po. Okay, una, sige. Siya yung nagbuwis ng buwis sa atin para humingi sa mga kasalanan natin. Ayun. Pangalawa, siya ang anak ng Ama ng Diyos. Pangatlo, siya yung nagpoprotekta sa atin. Pang-apat, sa atin siya, sa kanya tayo humihiling. Yun. Panglima, siya yung kilala niya tayo kasi siya yung namamagitan sa atin as anak ng Diyos. Okay. Pang-anim, Galing. Ano pa? kalma mo. Pang-anim, wait lang, maraming rason eh. Like, kasi may tatawag na dagat-dagatang apoy. So, siya yung magtatanggol sa atin, like, magsisave sa atin. Pang-pito, siya yung madali nating lapitan kasi 'di ba po anak siya ng Ama natin. Oo, tama. Amen. Pang-walo, siya din yung nakakaintindi sa atin kasi katulad din natin siyang tao na dinala dito sa lupa. Tapos, pang-9, dinala siya ng Diyos kasi siya yung namamagitan, di ba po? Tapos, siya din yung nagbigay ng mga aral. Siya yung naging way para ibigay sa atin yung mga aral. Like, makapag-communicate tayo. Kasi since yung Ama natin is hindi natin nakikita. Nung sinaunang panahon is yung Jesus, totoo siya. So, siya yung nagiging way, tao siya. Then, pang-sampo is, Galing yan mag-interview ka. pang-sampo, alam ko yung may yung pinaka-main talaga ng point is, yun, anak siya ng Diyos. Yun. Anong religion mo, ma'am? INC po. Oh, galing. Ito, ma'am, bagay na bagay ito. Wait, Proverbs. babasa ako. Trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. In all your ways acknowledge Him and you shall direct your... Yun yung sinasabi ko na siya yung nagiging way para sa amin. Galing. Eh kasi sa kanya tayo magtitiwala. Like kanari, wag nag-open ako ng problem ko. Siya yung way. Like, siya din nakakaalam ng buong loob-looban. Mensahe ko kayo sa manonood. Ano pong mensahe? If wala kang alam na tao na mapagkakatiwalaan, there's a God and there's a Jesus na you can lean on or something you can open up po. No judging, no like hindi mo kailangan yung pakiramdam na husgahan ka ng iba, siya hindi. Makikinig lang siya sa'yo pero mararamdaman mo siya. Wow, galing. Amen. Ito na, para sa'yo, para sa rewards mo.